Sa ikatlong gabi, bumalik si Gabe sa faculty room. Hindi na para lamang maglinis, kundi para sa isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay puno ng antisipasyon, at ang simpleng dalangin niya ay makita si Elena doon. Muli niyang hiling sa tahimik na gabing iyon. Pagdating niya sa pintuan, naroon si Elena tulad ng inaasahan niya. Sa gabing ito, mas magulo ang kanyang mesa, mga papel na nakakalat, isang tasa ng kape sa gilid at ilang markers na nagkalat sa ibabaw. Ngunit ang pinakamahalaga, naroon siya. Abala, ngunit tila payapa. "Gabe!" Masayang bati ni Elena nang makita siya. Parang isang kaibigan na matagal na niyang kilala ang itsura nito habang ngumingiti. "Magulo ata dito ngayon," biro ni Gabe habang inlapag ang kanyang mop sa gilid. "El Nino," biro rin ni Elena habang tinuturo ang nagkalat na mga papel. "Grabe, ang dami kong kailangang tapusin. Ikaw, anong ginagawa mo dito?" "Bumalik para maglinis," sagot niya. Kahit alam niyang higit pa roon ang dahilan ng kanyang pagpunta. Pwede rin sigurong tumulong ulit kung kailangan. Ngumiti si Elena. "Talaga bang hindi ka nauubusan ng oras sa tulong, Gabe? Pero sige, baka kailangan ko nga ng dagdag na kamay." Umupo si Gabe sa kabilang dulo ng mesa. Kinuha niya ang ilan sa mga papel at nagsimulang mag-ayos. Habang ginagawa nila ito, naroon ang parehong katahimikan na nagpatibay sa kanilang ugnayan mula noong unang gabi nilang magkasama. Ngunit sa gabing ito, mas malalim ang pakiramdam. Parang bawat galaw ay isang hakbang papunta sa hindi maiiwasang pagbabago. Habang inaayos ni Gabe ang mga papel, napansin niyang may mga pahina ng tula na sinulat ng mga estudyante. Isa sa mga tula ang nakuha ang kanyang pansin. Maikli ito, ngunit puno ng damdamin. Sa lilim ng puno, ang puso'y nananahimik. Sa bawat dahon, ang kwento'y umiibig. Ngunit sino ang makikinig kung ang hangin ay palaging tahimik? "Maganda to," sabi ni Gabe. Hawak ang papel. Lumapit si Elena, sumilip sa tula at ngumiti. "Isa sa mga estudyante ko ang nagsulat niyan. Tahimik siya pero napakahusay magsulat. Parang ikaw." Nagulat si Gabe sa sinabi niya. "Ako? Anong ibig mong sabihin?" "Hindi ka masalita, pero may paraan kang magpakita ng malasakit," sagot ni Elena, ang mga mata'y diretso sa kanya. Tahimik lang si Gabe, ngunit ang kanyang puso ay tila tumibok ng mas mabilis. Pagkaraan ng ilang minuto, si Elena naman ang nagtanong. "Kumusta naman ang nag-iisang puno? Natapos mo na ba ang ikalawang kabanata?" Tumango si Gabe. "Oo, mas nakilala ko na yung bida. Parang nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Tahimik lang, pero alam mo may hinahanap." Ngumiti si Elena. Tila masaya sa sagot niya. "Gusto ko ang sagot mo, Gabe. Pero alam mo, hindi lang tungkol sa paghahanap ang kwento ng bida. Tungkol din ito sa pagtanggap. Sa pagtanggap na minsan, ang halaga ng ginagawa mo ay hindi agad makikita ng iba." Tumango ulit si Gabe. Ngunit naramdaman niyang parang mas malalim ang sinasabi ni Elena. Parang hindi lang ito tungkol sa libro, kundi sa kanya rin. Habang tumatakbo ang oras, naging mas natural ang kanilang pag-uusap. Napansin ni Gabe na mas marami nang sinasabi si Elena tungkol sa sarili nito. Kung paano siya napunta sa pagtuturo, kung paano niyang gustong gawing mas makulay ang buhay ng mga estudyante sa pamamagitan ng panitikan.
at kung paano siya natutuwang makita ang mga taong tulad ni Gabe na unti-unting nagiging interesado sa mga kwento. Ikaw naman, sabi ni Elena. Tinuturo si Gabe gamit ang ballpen. Bakit ka nag-janitor? Napangiti si Gabe. Kahit hindi niya agad nasagot ang tanong. Siguro kasi ito lang ang naisip kong kaya kong gawin. Tahimik, simple, walang masyadong komplikasyon. Pero parang hindi ka naman ganun kasimple, Gabe. Sabi ni Elena, nagbibiro ngunit may seryosong tono sa boses. Tahimik lang si Gabe. Sa totoo lang, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Parang sa unang pagkakataon, may isang tao na gustong alamin ang kwento niya. Hindi lang makita ang ginagawa niya. Pagsapit ng 10:00, nagpaalam na si Gabe. Habang binibitbit ang map, narinig niyang tinawag siya ni Elena. Gabe! Sabi nito. Hawak ang isang maliit na notebook. Pwede mo bang itabi ito? Nasa mga pahina nito ang mga kwento ng estudyante ko. Gusto kong malaman mo kung gaano kahalaga ang mga tahimik na boses. Tinitigan ni Gabe ang notebook. Nakaramdam siya ng galak. Salamat. Sisiguraduhin kong aalagaan ko to. Habang naglalakad siya pauwi, dala ang notebook, naisip niyang hindi na ito tulad ng dati. Ang buhay niya, na dati parang isang blankong pahina, ay unti-unting nagkakaroon ng kulay. At si Elena, ang tila nagsimulang magsulat ng kwento sa pahinang iyon.